Tignan mo to. Isang karton ng itlog, 200 pesos. Kilo ng karne, 400 pesos. Isang kilo ng bigas, halos 60 pesos na. Ilang taon na lang, parang doble na ang presyo ng lahat. Bakit nga ba? Bakit ang mahal ng bilihin sa Pilipinas? Reason number 1, supply and demand. Ganito yan, kapag maraming tao ang gustong bumili ng isang produkto, pero konti lang ang available, tumaas ang presyo nito. Parang auction yan, kung sino yung willing magbayad ng mas mataas, siya ang makakakuha. Halimbawa, may bagyo. Nasira ang mga ani ng gulay sa Benguet. Biglang naging konti ang supply ng kamatis, bawang, at sibuyas sa buong bansa. Pero ikaw, ako, at yung kapitbahay natin, kailangan pa rin natin ng gulay para magluto. Marami pa rin ang demand, pero konti na ang supply. Ano ang nangyayari? Tumaas ang presyo. At isa pa, dependent tayo sa imported goods. 60% ng pagkain natin galing pa sa ibang bansa. Kaya kapag may problema sa supply chain sa labas ng Pilipinas, ramdam agad natin dito. Mas mahirap kumuha ng produkto, mas mahal ang presyo. Reason number 2, fuel prices. Lahat ng bilihin dumaan sa delivery. From farms to markets, from ports to stores. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina at diesel, automatically tumataas din ang transportation cost. At sino ang pasanin niyan? Tayo, ang consumers. Halimbawa, dati, 50 pesos per kilo ang kamatis sa Benguet. Pero para dalhin yan sa Manila, kailangan ng truck, kailangan ng gas. Add 10 hanggang 15 peso na agad per kilo. Tapos dagdag pa ng retailer's margin. Kaya ang 50 pesos na kamatis sa farm, naging 80 to 90 pesos sa palengke. Reason number 3, ang exchange rate. Dati, $1 ay equals to 45 pesos. Ngayon, umabot na ng 56 to 58 pesos. Kapag bumili tayo ng imported products, kailangan natin ng dollars. Pero dahil lumalaki ang halaga ng dollar, mas mahal na ang bayad natin. Example, imported wheat for pandesal, binibili in dollars. Mas mataas ang dollar, mas mahal ang wheat, mas mahal ang tinapay. Okay, so ano ang solusyon? Bilang individual, una, mag-budget ng matalino. Unahin mo yung kailangan talaga bago ang gusto. Magtabi kahit kaunti para sa emergency. Pangalawa, bumili ng lokal na produkto. Suportahan ang mga magsasakang Pilipino. Bukod sa mas mura dahil walang mahabang transportasyon, tumutulong ka pa sa ekonomiya natin. Pangatlo, bumili ng bulk kapag may sale. Mas matipid ito in the long run, lalo na sa non-perishable goods. At pang-apat, kung kaya mo, magtanim ng sarili mong gulay. Kahit simpleng sili, kamatis, o dahon sa bakuran mo lang. Malaking tulong na yan sa budget. Hindi tayo makakabawi ng presyo overnight. Pero kapag alam mo kung bakit nangyayari ang mga ito, mas magiging matalino ka sa pagdedesisyon. At yun ang power ng kaalaman. At yan ang sagot. Kung natuto ka ngayong araw, i-click mo yung like button at mag-subscribe para sa more videos tulad nito. May tanong? May gusto kang pag-usapan sa next video? Iwan mo sa comments. Hanggang sa muli, Kliko Alam.